before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ay mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po, I just want to let everybody know na they're here in the building, yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod, pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Mr. Chair. Baligod. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong dinadaos natin ngayon sa pamumuno ninyo na Blue Ribbon Committee ay meeting, pero inaasahan ko rin po na iimbitahan ng chair itong 18 ex-bodyguards sa hearing kapag fully constituted na yung committee. And dapat po, hindi nila baliwalain yung imbitasyon ng komite. Dahil pag ginawa pa nila po iyon, magiging subject po sila sa subpoena and show cause order at higit pa mula sa komite. Salamat po, Mr. Chair. Noted po, Senator Ontiveros, gagawin po natin yan. Pero for now kasi, ang ginawa po natin ay inimbitahan lamang natin dahil ito po ay isang meeting lamang, organizational meeting po ng Blue Ribbon Committee. Kaya po hindi po natin mapapwersa yung mga yon, pero inimbitahan po rin natin, gayon pa man, noong pong Miyerkules para walang masabi po yung kabilang grupo, yung minority bloc, na iniiwas po natin at ayaw natin sila imbitahan. So for the record po, nabanggit po kanina ng Secretary at inimbitahan po ang 18 na ito, kasama po si Attorney Baligod. Subalit po, hindi po sila, at nagpahayag na po sila kani-kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Mr. President, Mr. Chairman, just for the record, baka kasi hindi naintindihan masyado ng ating mga kababayan. Kaya ito ay hindi hearing at ito ay committee meeting, consultative meeting, ay dahil kinikilala natin na hindi pa nahahalal ang lahat ng membro ng Committee on Public Accountability. At dahil hindi pa nahahalal lahat ng membro, hindi pa constituted ang committee. Although the chairperson has been elected and the chairperson, as legislative practice will reveal, has from time to time been allowed by practice to hold consultative meetings, even if there is no quorum, even if the committee has not been fully constituted. And also, yes, that is correct, is empowered to designate a vice chairman. So in the meantime, because we are, have not, out of respect for our colleagues in the minority, dahil hindi pa nako-constitute, hindi pa sila hinahalal, ay hindi natin tinatawag itong, o hindi natin isinasagawa ang hearing. This is in contrast to the previous bogus hearing last Thursday, wherein the Blue Ribbon Committee precisely had been declared vacant, and even before we removed the Senate President, former Senate President, they already sent out notices for that June 4 hearing, which again is an indication of their disregard for our rules in the Senate. Kaya, just for the record, Mr. Chairperson. Thank you for Mr. that Chair. clarification. Go ahead. Dagdag lamang po dun sa sinabi ni Vice Chair Kiko, Mr. Chair. In fact, dun sa bogus hearing, nagpakita at nagsalita yung 18 ex-bodyguards at saka si Attorney Baligod. So, although of course I submit to what the Chair has said na hindi naman sila mapipilitang dumalo dito sa ating meeting bilang mga guests, I think loss po sa kanila na hindi sila humarap sa committee hearing na ito para matanong din natin na ibang mga senador and yung mga miyembro, magiging miyembro ng
committee once constituted dahil naghanda rin po tayo ng mga tanong sa kanila. Just for the record, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chairman, just to emphasize na yung June 3, klarong-klaro na noong dineclare all seats vacant, ang inelect natin as chairman of the Blue Ribbon Committee ay no other than Senator Erwin Tulfo. So siya lang ang may karapatan na tumawag ng ganitong consultative meeting at siya lang ang may karapatan para mag-issue ng mga invitations through the Blue Ribbon Secretariat. So let me just put that on record. Thank you, Mr. Senate Pro Tempore, Acting President Win Gatchalian. Go ahead, Attorney Matibag. May I approach po? Please. There's an important thing that I want Go to ahead relay po. po. Sa inyo po. Pwede Go po ahead akong po. lumapit dyan. Because I cannot see. 1 minute suspension. Alright, mga kapuso, patuloy po ang pagdinig. Nagkaroon ng isang minutong suspensyon para makalapit si NBI Director Attorney Melvin Matibag kay Senator Erwin Tulfo dahil meron daw siyang nais sabihin. Pero mga kapuso, sa punto po ito, dumating na rin sa Senado ang ilang nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. At may ulat si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, sa mga sandaling ito, narito tayo sa lobby ng Senado. Nakita na natin at nagsalita na rin kanina si Attorney Levito Baligod at kasama nga niya itong mga nagpakilalang dating sundalo. At ang sinasabi niya, Pia, ay talagang dadalo sila sa pagdinig. Handa daw silang dumalo sa anumang pagdinig sapagkat wala naman daw silang kailangan itago. Bukas naman daw sila sa lahat ng investigasyon. Sa ngayon, Pia, ay hindi pa sila nakakapanik sapagkat inaayos pa yung VMS o yung Visitor Management System. Kasi kailangan mag-login doon, may mga QR code na kailangan. At pag naayos na yan, ay inaasahang papanik sila doon sa ikalawang palapag nitong Senado kung saan naroon nga ang plenary hall at ginagawa yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang isa sa mga nababanggit ni Senador nitong si Attorney Baligod ay sana nga daw ay isa sa mga tingnan ay nabanggit nila itong si Senador Erwin Tulfo, kaya sana nga ay ang nais nila ay huwag itong mamuno doon sa pagdinig. Pero syempre, linawin pa natin yung kanyang hinihiling ngayon. At sa ngayon, ang sinasabi niya, yung ibang mga kasama niya ay mayroon pa raw namatayan at may galing pa ng probinsya. Pero kumpleto naman daw silang lahat dito ngayon at wala pa problema kung dadalo sila dito nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. At Pia, ngayon dumating din si Senador Robin Padilla. Ito, kasama niya si Attorney Levi Baligod. Hindi pa natin alam Pia, kung didiretso na ba sila talaga papanig sa session hall o pupunta muna doon sa tanggapan ni Senador Padilla. Lahat ay Attorney. Oo. Didiretso Ian? na ba kayo sa hearing ngayon? Alright, mga kapuso, balikan po natin yung isinasagawang Pia, dadaan muna consultative daw siya sa, meeting. Okay. sa office ni Senador Robin Padilla. Alright, so Ian, abangan namin kung sila nga ay bababa at papasok sa loob ng plenaryo para dun sa consultative meeting, yung tinawag na consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee.